Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, naku po, may malaking pasabog, di mapigilan, Pulong Duterte, Tamba, Erap, Estrada, nilaglag na. Naku, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Nagalit na po si Pulong Duterte. Ay, simula na. Bakbaka na again. Pulong Duterte at saka si Tambaluslos. At eto si Tambaluslos. Nako, lagot. Yung asumero si Tambaluslos. Isa po yan. Rosalie, ano yung paliwanag ni Congressman Duterte sa House Resolution na inihain niya sa Kamara? Aga, inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Resolution number 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa, kabilang na yung umano'y extrajudicial killings o EJK. Subalit hindi lang anya dapat investigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa sa Davao lawmaker, Ako, yari ito. Teka muna. Eto na. Pinaiimbestigahan at may resolusyon na si Pulong Duterte. Yari na po. Kasi alam nyo po, gustong pa-imbestigahan. Lalo na ito po ang issue nila papapasukin yung ICC. Yan po ang totoong kwento niyan. Yan ang kabuuang kwento niyan. Ginagamit itong EJK, di umano, sinampahan na rin ng pula. Alam nyo naman, pakana ng dilaw yan Okay? Ngayon, instead na, tinatagurian nilang fake news, itong EJK, di umano, ng mga Duterte, sinampahan pa ng pula. Nakita nyo naman sila, di ba? Binibintang na rin kay Duterte. Ayan na rin sila Tamba, binibintang. Ewan ko ba ito talaga si Tamba, Hindi ko alam kung ano ba ito, Kung talagang ito ba ay parang puppet ng isang politiko dyan. So ito rin mga karibin natin, ang opinion ko po rin dyan mga karibin, para rin magkaroon ng para rin tayo magkaroon ng basihan or comparison, di ba? Dapat imbestigahan lahat ng nakaraan ng mga administrasyon o ano pa man yan, di ba? Kasi nga po mga karibin natin, it's so unfair kung itong administrasyon lang. Kasi hindi naman natin alam yung mga nangyari dati, di ba? Kung on the record pala, marami ring mga ganitong nangyari, di ba? Sa mga panahon nila. Like for example dito kaya Erap Estrada, mga kababayan. Baka on the record, sa record po ng mga ng pulis, ng lahat na, mas marami pa palang EJK kung EJK ang pinag-uusapan, di ba? Dito sa Estrada or sa kanino mang administrasyon. Diba? Kasi alam naman po natin na noong mga nakaraang administrasyon, maliban po sa administrasyon ni PRRD, hindi naman po kinakaber yan ng media. Yung mga tsugian na yan, di ba? Hindi po kinakaber nila. Nagkakaber lang po ang media nung si PRRD na, mga karibin natin. Kasi yun din ang pangako naman ni PRRD, war on drugs. Kaya kinakover nila. Yan nga po, kaya nga sinasabi ko, para magkaroon tayo ng comparison, anong malay natin? Mas malala pa pala yung mga on the record, di ba? Ano nangyari nung mga panahon nila kaysa sa panahon ni PRRD? Kasi nung mga panahon nga nila, hindi naman nakatutok yung media doon sa mga panggugurgor, di ba? Na mga ganito. Yung tinatawag ng EJK, di ba? Nag-focus lang po sila, yung media, kasi media naman talaga ang nag-ano nito. Pakita sa tao, di ba? Media po ang nagpapakita sa tao. So, pinakita po nila, EJK sa panahon lang ni PRRD. Pero sa nung mga nakalipas na panahon, yan, inuulit-ulit ko na. Di ba? May essence or may substance yung paghahain po ni
Congressman Pulong Duterte ng resolusyon na ito. No? Para naman hindi nagiging nahahalata tuloy na talagang gusto nyong durugin ang mga Duterte. Talagang sinasabi niyo nga, wag mamuliti ka ngayon. Pero, di ba, kayo rin naman ang nagpapakita ng pamumuliti ka sa mga panahon ngayon eh. Dapat, kayo na nasa posisyon, no? Dapat, panay trabaho kayo eh. Di ba? Trabaho para sa mamamayang Pilipino. Hindi po para sa ilang mga bossing, di ba? So, ibinibintang at pinaiimbestigahan. Okay, itong EJK, so extrajudicial killings nitong si Duterte, di umano. Ayan, maganda ngayon itong resolution ngayon ni Pulong Duterte. Magkakabulat-latan. Teka muna, bakit lang iimbestigahan nyo yung sa tatay ko? May patas dapat. Alam mo, may punto po si Pulong Duterte ron, ha? Kung mag-iimbestiga kayo, dapat imbestigahan nyo lahat. At sinabi niya, 25 years back, kahit simula pa sa kay ERAP, imbestigahan niyang EJK na yan. Aba, mayayari ka dito, ERAP. Teka muna. Pero, hindi lang dapat yung nakaraang 6 years ni Tatay Digong ang imbestigahan. Para sa akin, dapat imbestigahan din yung ngayon. Meron bang EJK ngayon? Para patas tayo. At nung panahon ni ERAP, at yung mga sumunod pa kay ERAP. Pero, Pulong Duterte, I beg to disagree. May kulang po kayo. Bakit kanyo? Dapat isinama nyo na. Ha? Pati, nung panahon ni Marcos Sr. Oo, isulitin nyo. Kasi, kung So yan mga kababayan. Babalik na lang po sa kanila. Ha? Parang nag-boomerang sa kanila yung gusto nilang mangyari dito sa mga Duterte. Diba? Napakatalino po ng pagdedesisyong ito ni Pulong Duterte, ni Paulo Duterte, mga karibi natin, no? Kapag hindi po nila yung pinayagan na resolusyon yan, dito na natin makikita na talagang tinatarget lang nila kung sino ba talaga yung gusto nilang targetin, di ba? Lahat naman po ng mga sinasabi dito nanungkulan sa ating bayan. O kahit let's say walang EJK na nangyari, imbestigahan nyo pa rin o isama nyo sa investigasyon para may comparison, di ba? Paano nyo masasabing EJK ito kung wala kayong ikinukumpara, di ba? Na nangyari dito sa Pilipinas. Huwag nyo pong ikumpara yung nasa ibang bansa na mga nangyayari. No? Kasi hindi naman tayo doon tumira. Dito po tayo sa Pilipinas. Yan, babalik sa Marcos Sr. Nako, di ba? Mas marami siguro. Sa Marcos Sr. Ano kayo ngayon? Di ba? Ginagago niyo yung ginagago yung taong bayan. Di ba? Samantalang ang taong bayan na mismo ang nagsasabi na they are happy sa resulta ng ginawa ni Tatay Digong, di ba? Pero ngayon, dismayado po sila dahil nagsibalikan na naman, mga kababayan, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, nagtatakbuhan. May kinakatakutan kasi yan, may respeto po, no? Paano natin masayang may respeto, mga kababayan? Nire-respeto po yung yung taong bayan mismo ang nire-respeto ng Tatay Digong, no? Yung susunod na henerasyon, yun yung kanyang pinoprotektahan. Kayo po ba, ngayon, kayong mga nasa gobyerno ngayon, ano po bang pinoprotektahan ninyo? Yung mga susunod na henerasyon? Or yung eto lang talaga? Ngayong administrasyon nyo lang. Sobra-sobra na nga yung pagpuprotekta ninyo eh. Diba? Kasi gusto nyo nang magkaroon ng Prime Minister. Wag natin kakalimutan pala. Yung Chacha, mga karibyo natin. No? Baka isang araw, mga karibyo, Prime Minister na ang mahawak sa ating lahat dito. At wala ng karapatan ng taong bayan na pumili ng kung sino man ang gusto natin maging pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Dahil kongreso na, di ba?
O gaya nga ng sinasabi ko sa last vlog, Kongreso na po ang pipili ng Prime Minister. Paano na ang taong bayan ito? O, wag lang po natin, isinisingit ko lang para hindi makalimutan ng taong bayan. Diba? At saka yung Maharlika Fund, kumusta na kaya? Iimbestiga ka ng dating presidente, to be fair. Imbestigahan lahat. Di ba? Gaya ng sabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Kaya iniimbestigahan. Well, then, imbestigahan nyo rin si President Senior. Oh, di ba? Hindi, sabi, Coach Oli, patay na eh. Oh, hindi, di ba baka yung galamay niya may kasalanan. O baka yung mga sekretary niya. O Kahit patay na, mga kababayan, pwede pa yan. Anong ibig ko sabihin? Kasi may mga record naman yan di ba? Yung mga di ba, nung mga panahon nila. It's not about kung buhay ka pa or hindi na. Kasi for example ngayon, mga karibin natin, kung for example lang patay na si PRRD, patuloy pa rin naman yan di ba? Patuloy pa rin nila na gagawin yan. Oh, ngayon, babalik natin sa kanila. Kahit na po patay na yung mga mga nakaraang mga presidente, di ba? Kasi nasa record naman yan, di ba? Ng ating bansa. Yung kanilang panunungkulan kung ano-ano ang nangyari. Di ba? Doon na po tayo kumuha. Imposible namang maging AI pa yan. Napakatagal na yan. Wala pang internet yata ng mga panahon nila. So meaning, mga kababayan, mano-mano yung yan. Bilangin. Pwede kaya yun, mga karibin natin? Okay, di ba? Because it's not about being buhay or patay. Ang importante dito kasi pinag-uusapan yung record, di ba? Kung ilan at ano-ano ang nangyari nung mga panahon nila. Di ba? yung kung sino man, cabinet members niya, may EJK din. Ang punto rito, pag mali ang EJK, kay Tatay Digong, mali sa lahat. Hindi tayo dapat namimili kasi across the board, dapat lahat yan pantay-pantay. Di ba? May pagbatas, applicable kay Juan de la Cruz na pinakamaliit at si Juan de la Cruz na pinakamayaman, lahat yan sa pool. Walang pinipili ang batas. Hindi okay, imbestigahan natin ang... Mali po, Coach Oli. May pinipili na po ngayon ng batas. For example na lang, mga kababayan. Ito, example lang naman natin kasi nangyari naman ito, di ba? Yung 2 minutes, na drug test. At saka yung pagpili ng kung ano lang ang gusto mong i-test. Di ba yan pamayaman? Di ba? Kasi pag mayroon pa talagang walang pinipili. Di ba? Pag mayaman pala, pwedeng piliin lang. Ibig sabihin, di talaga pantay ang batas sa Pilipinas. Yan po ang totoo. Kayo po ba na nanonood? Ito, wala naman. Opinion lang naman ito. At kung base lang sa nakikita natin, di ba? Sa palagay niyo po ba, pantay ang batas dito sa Pilipinas? Dahil pag bantay-pantay po ang batas sa Pilipinas, isa lang pong sasabihin ko, mga karabin natin, bakit may mga convicted na mga senador na hanggang ngayon, nandyan pa rin, di ba? Kung pantay-pantay ang karapatan nating lahat. Sa bagay, karapatan nilang tumakbo, nanalo, wala tayong magagawa. Kasalanan rin pala natin. No? Tayong mga Pinoy pa rin ang may sala. Kasi bakit binuto pa? Na alam naman natin convicted, di ba? Yan, napapaano na tayo. Ay, nako. Yes, hindi ganoon. Wala namang grupo-grupo yan, wala namang kulay-kulay yan. Kasi, alam mo, sa totoo lang hindi ko nagugustuhan yung nagiging ugali na natin na pag kami nakaupo na bago, sisisihin nyo yung, naging gawain ba ni PRRD yan? Yung sinisi yung previous administration? Hindi naging ugali ni PRRD yan. Sisi, kasi kasalanan mo. Hindi, move on. Trabaho tayo. Ngayon parang lahat na lang.
Kulang na lang pagpatay kay Jose Rizal, ibintang kay PRRD. Lahat sisisihin si PRRD. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong komento, reaction, opinion at kritisismo patungkol po sa video ito? Ha? Payag po ba kayo na imbestigahan mula kay Marcos Sr. Hanggang kay Marcos Jr. yung EJking sinasabi nila? Para at least no, may comparison po tayo. Baka kaya nga sinasabi ko kanina, baka anong malay natin, mas malala pala yung mga nangyari noon, no? Mas malala pala yung mga nangyari noon kaysa sa nangyari ngayon dito. At least dito sa nangyari kay PRRD, mga karibin natin, klaro po sa taong bayan. Kasi nung kampanya pa lang, sinabi niya na po, war on drugs, madugo mga karibin natin. Diba? O, klaro naman yun di ba? O, bakit nyo binoto? Bakit binoto ng taong bayan kung, diba? Yun nga matapos yung pakinabangan, ngayon sisisihin nyo, ano kayo? Well, anyway mga kabayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, reaction at kritisismo. Kung mayroon po kayong criticism about dito sa video ito, ay comment na lang po sa baba para tisalam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.